natin. So, try natin naman siya i-backtest sa market. So, kung pupunta tayo dito sa 1-day time frame, tandaan ang time frame alignment, 1-day ka titingin ng range, pipili ng bias, at lower time frame naman, 15M, mag-e-execute ka. Okay? So, 1-day, yan, pinili kong range is etong kandila na to. Yan. Play natin ko yung high. Play natin ko yung low. So, sa kandila na to, box natin. Yung kandila na yan, yung puting kandila na yan, ayan yung pinili kong range. So, yung unang nag-top sa range ko, ito yung range high, range low, is nag-close ng wick. So, balikan natin yung rules. Kapag wick top is reversal. So, kung nag-wick sa candle range high ko, ibig sabihin na reversal, bearish ako. Bearish yung magiging bias ko. So, dito na siya, baksan natin. Dito na siya nag-close. Siyempre, inantay din natin mag-close. Yan. 15 minutes. Pupunta tayo sa 15 minutes kasi sa 1 day tayo nag-base ng bias at range natin. Pumunta tayo dito. Ano nga ba yung hinahanap natin na confirmation? Sabi dito, maghahanap tayo ng liquidity sweep, tapos market shift structure. So, dito, may kinuhang liquidity sweep. Then, nagtuloy-tuloy na siya, pababa. Sabihin, kahit dito lang, ito lang, is market shift structure na siya. Or, dito, sinama niya na to, pati ito, binasag niya na din to. Ayan na yung pinaka-market shift structure niya. Or, pwede din dito. Yan. Liquidity sweep plus market shift structure. Yan. Sabihin na natin, ito lang. Yung ginawa mong market shift structure. Yan. So, ang rules pala, susulat ko na din. MSS mas market shift structure shift yan guys mas impulsive. Ano nga ba yung impulsive? Kailangan impulse, kailangan sunod-sunod yung pagkaka-move niya, malakas. Ayan. So, dito, nakitaan natin siya ng impulsive. Ano ba kailangan para ma-distinguish natin na impulsive? Kailangan, meron siyang fair value gap, gumagawa siya ng order block na sunod-sunod. Ayan. So, dito, nakakita na tayo ng liquidity sweep. Tas, market shift structure. So, entry na tayo dahil bearish nga yung bias natin sa 1 day kasi week top, week close kung sa ibang term. Ayan. Entry na tayo sa pullback neto. Yun. So, para malaman nyo kung ano yung pwedeng entryhan dito sa area na to is pwede tayong gumamit ng Fibonacci retracement. So, hanapin natin kung ano yung kanto
na kumuha ng sweep. Ito yung kanto. Then, ano yung binasag niya? MSS, market shift. Then, saan siya nag-end? So, kung dito siya nag-end, pwede natin sukatan ito. Yan. Or, kung gusto nyo, pwede hanggang dulo. Depende sa inyo. Basta, masukatan natin siya ng OTE. Yan. OTE, ibig sabihin, ito yung pullback zone, pullback area, discounted area. Yan, vice versa lang yan. Guys, golden zone, kahit mag-long kayo or mag-short. Yan, pag long naman yung ano nyo, yung platen nyo, mula baba hanggang taas. Yan, pwede kayong gumamit yan. So, kung makikita natin, dito, nandito yung pullback area niya. Yan, nandyan. So, kung nandyan yung pullback area niya, much better na aralin nyo yung PD array. Ano nga ba yung mga PD array? PD array. Yan. Ito guys, basic lang to. Madidistinguish nyo ito. Ito yung OB, FPG, breaker block, IFPG, or marami pang iba yan. So, dito, nag-entry kayo, nakakita kayo ng FPG, order block, yan. So, dyan na kayo mag-short position. Kung mag-short ka dito sa FPG, ang stop loss palagi is dito. Ito yung pinaka-invalidation mo. Ito yung stop loss mo. Yan. So, paano mo naman siya ngayon susukatin? Sukatin mo siya mula sa invalidation mo hanggang sa break na nag-cause ng market shift structure. So, kung ito yung break niya or ito, pwede din naman, pwede din ito. Yan. Yung pagkakasabi ko nga kanina, kung gusto nyo gumamit ng standard deviation para mahanap nyo yung TP area nyo, pwede naman. So, kung ayan, standard deviation, sa Fibonacci din yan. Ang settings niyan is ito guys. 0, 1, negative 4, pwede din negative 2. Yan, negative 4.5. Ayan yung standard deviation. Then, dito tayo magti-TP. Pwede ka dito mag-TP sa negative 2 or pwede ka mag-TP dito sa negative 4. Okay? So, check na natin kung mag-play siya. Ayan. Yan siya nag-play. So, hanap naman tayo sa iba. Paano naman kapag yan, nakakita tayo ng example ng reversal? Paano naman kapag continuation? Sa continuation, nyari, ito yung pinili mong range. Yan. So, dito, pumili ka ng range. Plinatin mo yung high and low. So, dito siya nag-close. Ito, dito na siya nakapag-close. Yan. Diyan. Hantayin mo siya mag-close. Or kahit malapit na siya mag-close, pwede mo na siyang hanapan ng confirmation sa lower time frame. Buksan natin. So, nung nag-close siya dito, hahanap tayo ngayon ng
liquidity sweep plus market shift structure. Or kapag continuation kasi, idagdag ko lang din. Yan. If continuation, hindi na MSS ang tawag dyan. BOS na yan. Liquidity sweep plus MSS kapag reversal ang hinahanap natin. Ang e-execute natin. Reversal. Yan. Edit lang natin ito. Then, lick sweep plus BOS naman if ang i-execute mo is continuation. BOS, break of structure yan. Ibig sabihin, nasa trend ka, bumasag lang ng higher high. Yan. So, balik na tayo. So, dito naman, dito siya nag-close. Ang gagawin mo is ipa-platin mo yung mga liquidity. Ano ba yung mga liquidity dyan? Ito. Yan yung mga liquidity. Yan. So, much better para ma-distinguish mo yung liquidity, gumamit ka ng fractals. Ito yung ano niya. So, nahanap to sa indicators. Search mo lang yung fractals. Then, lalabas yung kay Rachel T. Ayan. Piliin mo yan. Then, ang settings niyan is tatanggalin mo lang yung apat na yan. Tapos, wala ka nang babaguhin. Kung gusto mo, baguhin mo yung kulay. Yan, i-block mo na lang lahat para hindi ka malito. So, dito, proceed na tayo. Balik ulit tayo dito. Pili natin muna yung mga liquidity. Yan. Kahit hindi mo na linyahan yan, basta may fractals ka, makikita mo na makukuha yan. So, ito, yan, may liquidity dyan, kinuha niya, then, nag-break of structure. So, kung ganyan, e-entry ka na ngayon sa pullback. So, maglulong ka, diba? Kasi, nag full body close yung 1 day time frame na bias mo. So, ang entry mo is yung pullback. Pwede kang sukatin ulit yung golden zone nya. Kung ano yung golden zone nya, OTE, isa lang yun. Eto. Dito. Ito. Pero kung marunong ka na maghanap ng PDRA, ayan, meron siyang fair value gap dito. At meron siyang fair value gap dito. Ayan. Much better din gumamit ka din ng Fibonacci. So, dito ka e-enter. Ayan. 618 or 705, 786. Ito, dulo na to ng golden zone. Ayan. Pwede kang enter dyan sa golden zone. Then, sukatin mo na. Ito yung kanto, yung kumuha ng sweep hanggang ito yung break niya. BOS, standard deviation. Yan. Sakaling gusto mo sa negative 4, pwede din naman. Yan. Check mo kung ayan. Full TP ka na. So, paano naman kapag sa shortings? Ay, tapos na pala tayo sa shortings. Paano naman kapag sa continuation ng shortings? So, hanap tayo ng mga body close sa range. So, eto, check natin kung kaya pa ito. Ito na yung naabutan. Yan.
So, dito na siya nag-close. Pupunta tayo ngayon sa 15 minutes. Yan. Hanap tayo ngayon ng dito na siya nag-close. Hanap tayo ngayon ng liquidity sweep plus BOS kasi continuation. Kung dito, nakuha ba ito? Hindi. Ayan. Ito yung aantay natin na makuha. Yung mga liquidity na yan. So, kung dito naman, may mga liquidity din dito. Yan. Pero, hindi siya nag-BOS. Yan. So, dito, ito, yung hindi pa nakukuha, yan, i-expand lang natin hanggang sa makuha siya. So, kung nakuha siya, liquidity na siya, then, dito na siya nag-break of structure. Or, sabihin natin, dito na lang. Yan. Pwede din naging MSS yan kasi nag-change siya ng trend. Trend niya. Kasi galing siyang uptrend, tapos nag-change ng trend, naging downtrend. So, dito naman, susukatin natin yung pullback niya. Yan. OTE. So, dito, mag-short ka. Tapos, ang stop loss mo, dito. Or pwede ka na din stop loss dito. Kasi once na kinuha yung body na to, pag lumagpas dyan, rekta na yan dyan. Pwede din naman yan, pinaka-safe kasi yan. So, ang standard deviation, susukatin na natin mula sa kanto, yung nag-sweep, hanggang kung sakali gusto nyo dito lang nag-BOS or market shift structure. Yan. Standard deviation. Dito yung TP natin. Yan. Sakto. Yan. So, dito naman, kung ito yung gagawin mong TP, what if ito yung ginawa mong sinukat mo? Kasi buong wave na yan eh. Consider mo na ito yung sinukat mo. Check lang natin kung aabutin. Ayun, inaabot nga. Yan. So, ang rules naman dito, sa position na to, pagkatiwalaan mo lang yung setup as long na sumunod ka sa rules. Yan. I-check mo yung range, yung bias, confirm na, nakakita ka na ng liquidity sweep, tapos MSS or liquidity sweep plus BOS. So, ang rules dito, hayaan mo lang siya mag-play. Yan. Hayaan mo mag-play. Then, lagay ka na din ng negative 2 and negative 2.5. Yan. Para kung sakaling napunta dito, negative 2.5. Yan. Kung sakaling mapunta siya sa area na to, dapat is impulsive yung moves niya. Or magkikreate siya ulit ng liquidity sweep plus BOS para makakating siya sa negative 4. Kapag ganun yung nangyari, nag-induce ulit siya, nag-leak sweep ulit siya, plus BOS ulit, ibig sabihin, didiretso siya sa negative 4.
Okay? So, balik na tayo dito. MSS plus impulsive. Yan. Kailangan yung MSS impulsive, tapos yung nag-break is full body. Pansinin nyo sa MSS natin or BOS. Yan, full body dapat yung pagkaka-break niya. Break niya tong higher low ng full body, buong katawan. Yan, pansinin nyo yan. Yan, dito. Dito naman kasi, hindi pa natin siya kino-consider hanggang sa ma-break siya na full body. Yan. Ito din, na-break na siya. Kaya, e-enter tayo sa pullback. Dito naman, kaya ito yung sinukat ko. Yan. TE. Kasi, dito, hindi pa siya nagpo-pullback. Nagtutuloy-tuloy pa. Hindi pa nagpo-pullback. Ito na yung pinaka-pullback niya. So, re-reviewin lang natin. Number 1 is pick your candle range. Number 2, wait for range top. Then, apply the rules. Yan. Go to lower time frame naman yung susunod and find confirmation. Leak sweep plus MSS kapag reversal. Leak sweep plus BOS kapag continuation. Yan. Set entry point in pullback. Pwede kang gumamit ng Fibonacci or kung alam mo na yung PD array, OB, FVG, breaker block, rejection block, BPR, yung mga ganyan. Pwede din naman yun yung entry point mo. Set stop loss in validation. Set take profit in your target profit. Kung may rules ka 1:3 or kung gusto mo gumamit ng standard deviation. Yun ang rules. MSS dapat impulsive. Then, body close. Yan. Paano ba malalaman kapag impulsive yung MSS? Dapat may OB plus FPG. Yan. Edit lang natin. So, yun, ganun lang siya kasimple guys. Ang gagawin nyo na lang is i-execute nyo na lang. So, good luck. Sana may natutunan kayo. Then, apply nyo na din kagad if na-gets nyo. So, kung may katanungan, pwede nyo akong i-message sa Discord server or message mismo sa aking Discord. Okay? Good luck sa inyo. Let's go.